Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating press conference patungkol sa ating binabantayang sama ng panahon na si Tropical Depression Neneng. Ako po si Joanna Beatriz Balasta, Information Officer mula sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Ang ating press conference is currently being live streamed on our official Facebook page, DOST Pag-asa, and sa ating YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report ngayong araw, August 19, 2026. Bago po tayo magsimula, nais po nating pasalamatan ang ating media partners na kasama po natin dito ngayon sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center at sa ating social media platforms para sa ating press conference. Maraming salamat po. Kasama rin po natin ngayong araw ang key officials ng DOST Pag-asa, headed by our Administrator Dr. Nathaniel T. Servando and represented by the Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. At ngayon, I'd like to call on Dr. Villafuerte for a short message para buksan ang ating press conference. Maraming salamat, Miss Joanna. Magandang umaga po sa ating lahat. Maulan po, subalit ligtas na umaga po sana sa ating mga kababayan. Nagpatawag po tayo ng press conference for today para bigyan po ng informasyon ng ating mga kababayan na meron tayong binabantayang Tropical Depression Neneng. Ito po ay pang-14 natin sa taong ito at pangatlo naman sa buwan ng Agosto. So, nung Monday po, nakaranas tayo ng malawakang pagbaha in many areas here in Metro Manila. And hopefully po ay safe ang bawat isa sa atin. And because of that, ay magbibigay po tayo ng updates pertaining do sa mga nangyari. And of course, ito nga pong binabantayan natin si Tropical Depression Neneng. Whether palalakasin pa ba nito ang habagat and patuloy nating may expect yung mga pag-ulan in the coming days. Ito po ay ibibigay ng ating mga kasamahang weather forecaster. Ngayon din, bibigyan po tayo ng updates ng ating kasamahang hydrologist pertaining naman dun sa kondisyon ng ating mga dams na binabantayan. Particularly itong La Mesa Dam and of course yung Angat Dam, na nakareceive ba ng enough na ulan ng mga nakaraang araw at nagkaroon ba ng pagtaas at eventually ay makakatulong naman sa atin later on. So with that, nagpapasalamat po kami sa mga kasamahan natin sa media sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon sa inyo upang maiparating sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na nais po nating sana ay makarating sa kanila at magamit nila para sa kaligtasan ng bawat isa. So with that, maraming salamat po. Salamat, Joanna. Magandang araw po sa ating lahat. Ako muli si Benison at meron tayong update regarding po kay Tropical Depression Neneng. Si Neneng po ang pang-14 na bagyo ngayong 2026 at pangatlo naman po for the month of August. So as of our bulletin na 11 a.m., huling namataan po si Tropical Depression Neneng, 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna, pagbugso hanggang 70 kilometers per hour, at kumikilos po ng northwestward or pahilagang kanluran at may kabilisan at 30 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, wala namang direktang epekto itong si Tropical Depression sa alinmang panig ng ating bansa at yung mga pag-ulan na ating nararanasan dito po sa may Luzon at western section ng Visayas ay dahil pa rin po dito sa may southwest monsoon or hanging habagat na siyang bahagyang hinihila po nitong si Bagyong Neneng. So kung kahapon po may kababaan itong si Bagyong Neneng o yung low pressure area nasa may silangan po ng Cagayan, kaya yung concentration ng ulan kahapon ay nasa may Mindoro provinces, ngayon din po sa timbog na bahagi ng Calabarzon at yung mga nearby provinces pa dito sa may Palawan and Romblon. Pero ngayon po dahil umaangat na itong si Bagyong Neneng, bahagyang umaangat na rin po yung ating concentration ng mga ulan which is nakafocus na dito sa may kanlurang parte po ng Central Luzon at yung lalawigan po ng Pangasinan. Doon po malalakas ang mga ulan sa mga sandaling ito. Base naman po sa latest track po ng Pag-asa, yung general movement nitong si Bagyong Neneng within 24 hours ay pa northwestward or pahilagang kanluran. So mananatili pa rin po siya dito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang bukas po ng umaga at simula po bukas ng umaga hanggang hapon, malapit na po siya dito sa may parting northern tip po of Taiwan. So maaaring maglandfall dun sa may area na yon or magkakaroon lang ng close approach, saka po siya lalabas ng ating area of responsibility patungo dito sa may East China Sea and possibly pagsapit po ng Thursday ng gabi or Friday ng umaga ay nandito na po siya sa may East China Sea. So ibig sabihin, wala nga pong inaasahang landfall. For now po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. At in terms of intensity naman, possible siyang manatili pa rin po as a tropical depression within the next 1 to 2 days hanggang maging low pressure air na lamang pag-angat po sa ating area of responsibility.
So ito naman po yung makikita nyong graph regarding po ito sa comparison ng mga significant heavy rainfall events po natin, no, nitong recent period. So noong 2009, meron po tayong notable na mga pag-ulan dito sa, focus po tayo sa may Quezon City. Noong time ni Bagyong Ondoy na siyang tumawid po ng Central and Southern Luzon noong 2009, nakapagtala po ng 6-hourly rainfall na 347.5 millimeters. So malayong-malayo po ito dun sa mga nilalabas po natin na weather advisories na 50 to 100, 100 to 200 millimeters per day po yon. As bukod pa riyan, meron din po tayong comparison noong Habagat 2012. Ito yung panahon kung saan meron pong bagyong Haikui, international name. Nandun po sa may labas ng ating PAR sa may hilaga ng ating area of responsibility. At nung 2024 naman po, meron din po tayong Habagat na siyang in-enhance naman po ni Bagyong Karina. That was July 2024. So, compared po, kung ikukumpara natin itong tatlong mga rainfall events, pinakamatindi po yung naging pag-ulan in a 6-hour period, itong si Bagyong Ondoy pa rin po with 347.5 millimeters. Pero inabot po ng 24 hours yung pag-ulan sa may Quezon City na 455 millimeters. Habang yung dalawa naman pong Habagat, noong 2012 at saka po 2024, bago siya umabot sa 300 millimeters po na ulan, it took 18 hours or wala pa pong isang araw bago ma-reach yung 300 millimeters of rain. Nonetheless, naging matindi pa rin po na pag-ulan ang naramdaman dito po sa may Quezon City. So isama na rin po natin yung nangyaring recent na malakas na ulan dito po sa Metro Manila, hindi lang dito sa Quezon City. Yung observed rainfall po for a period of 6 hours ay inabot ng 201.7 millimeters noong August 17. At kung matatandaan natin noong August 17, wala tayong bagyo, subalit may low pressure area nga na ngayon ay si Bagyong Neneng na po. No? At umabot naman yung 24-hour rainfall niya ng 239.2 millimeters. So yung 6-hour period at saka yung 24-hour period, malayo po dito kay naitalang observed rainfall po nitong si Bagyong Ondoy at yung dalawang Habagat po natin noong 2012 at 2024. So as of 11 in the morning, meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin in many areas po dito sa may Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. So meron po tayong red warning over Bataan, portions of Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Habang meron po tayong orange warning over Metro Manila, portions pa po ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, ganyan din po sa Bulacan, Laguna, Nueva Ecija at Rizal. At yellow warning naman po over portions of Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan, and Batangas. So ibig sabihin po ng red, take action na po dahil meron tayong mararamdaman ng mga torrential rains or lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan. No? Ito na yung highest rainfall warning natin pagdating po sa heavy rainfall warning. Yung orange warning naman, mag-prepare na po tayo sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil aasahan naman yung intense rains for the next 2 to 3 hours. Habang kapag naman meron tayong yellow warning, within the next 2 to 3 hours, maging alerto po dahil magkakaranas po ng malalakas or heavy rains. At posible pa po tayo throughout the day na magtaas ng mga heavy rainfall warnings. Yung issuance po natin ay every 3 hours. So yung next update natin ay mamaya pong 2:00 ng hapon. Makikita po natin yung ganitong heavy rainfall warnings. Doon din sa may parting Southern Luzon, meron po in other areas pa, Mimaropa and Western Visayas, panahon.gov.ph. Isa po yan sa mga official websites ng Pag-asa. Pagdating naman po sa 24-hour rainfall forecast, meron po tayong significant rainfall sa susunod pa na 2 araw. So simula po ngayon, hanggang bukas ng tanghali, ito yung time kung saan approaching po dito sa may parting northern Taiwan ang Bagyong Neneng. So meron pa rin tayong hanggang 200 millimeters sa loob ng 24 oras sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang posible pa rin po ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dito po sa Metro Manila, ganyan din sa may Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Maging dito rin sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Oriental Mindoro. So nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong araw din po for the rest of Luzon, gayon din ang malaking bahagi ng Western Visayas, asahan din po yung generally light to moderate rains or kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din po yan sa southwest monsoon. Hindi po ito dahil kay Bagyong Neneng.
Habang pagsapit po bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung time kung saan maaring papalabas na ng PAR itong si bagyong Neneng na maaring low pressure air na lang pagsapit po ng Friday. So meron pa rin pong southwest monsoon pero kapansin-pansin na nabawasan na yung ulan at saka nabawasan na rin po yung mga lugar na uulanin ng malalakas. So basically, the entire Ilocos region po, meron pa rin 50 to 100 millimeters. Ganyan din ang Zambales and Bataan. Habang bukas, Thursday, meron pa rin tayong generally light to moderate rains over Metro Manila. So mapapansin din po nila na by tomorrow, mas dadalang na or magiging less frequent na po yung mga pag-ulan, especially yung malalakas na ulan. Ganyan din po sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga. Mag-improve na rin po yung weather sa may Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro dahil po dun sa pag-akyat pa at paghina ng southwest monsoon. So pagdating naman po sa mga pabugso-bugsong hangin, ito po ay dahil pa rin sa malakas na southwest monsoon. Today and tomorrow, most of Luzon po at Visayas, mayroon ding gustiness, gayon din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Davao Region. Then pagsapit po ng Friday, most of Luzon pa rin. Asahan pa rin po yung epekto ng hanging habagat, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar, at Davao Oriental. Ay, sorry po. And then so far po, within 24 hours, wala naman tayong expected na gale warning. Pero may chance pa rin po no, na maging maalon dito sa may West Philippine Sea at saka po sa may extreme northern Luzon. So makipag-ugnayan po sa inyong mga local coast guards dahil posible pa rin po magkaroon ng delays po sa inyong mga travels, especially kapag mapanganib ang mga pag-alon or malakas ang mga pag-uulan. So ito naman yung update natin regarding dun sa dalawa pa pong tropical depression or mahinang bagyo sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na dyan, itong LPA po kahapon sa may West Philippine Sea, naging tropical depression na rin po and as of 8 in the morning ay nasa 815 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So ang movement po niya ay west-northwest or papalayo na sa ating kalupaan. So hindi po ito papasok ng ating PAR at wala ring direktang epekto sa ngayon. Papunta po siya dito sa may southern China. Habang isa naman po, tropical depression, ito po yung mas malayo dito sa may West Pacific Ocean at huling namataan, more than 3,015 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. So sa ngayon po, nasa 55 kilometers per hour yung taglay niya na hangin, pero ine-expect nga natin dahil ito'y kikilos ng westward to west-northwest sa mga susunod po na araw, ay lalakas pa ito at mangangalap pa po ng enerhiya and possible na mas lumakas pa ito into a severe storm or typhoon category bago po siya lumapit sa ating area of responsibility by early next week. So ito naman po yung ating latest tropical cyclone potential. Prefer po tayo dun sa bagyo sa malayo. No? So yung general movement niya for the next hanggang sa Sunday po, no, so mga 3 to 4 days pa, is northwestward. So approaching po siya dito sa ating northeastern corner ng PAR. Then by next week, yung general movement niya is medyo pa-westward na po, no? So leaning towards the Philippine Area of Responsibility. So nandyan pa rin po yung chance na by early to middle of next week, ito po ay papasok ng ating PAR. At alam naman natin, kapag po nandito ang mga bagyo, malapit po sa ating PAR, may tendency pa rin po na mag-enhance ng southwest monsoon. So bagamat hihina yung southwest monsoon natin hanggang sa araw po ng Friday or Saturday, by early next week, hanggang sa middle of next week, posible po magkaroon muli ng pag-enhance ng southwest monsoon, especially kapag ito po ay nasa typhoon or super typhoon category. So posible pa mabago yung scenarios natin regarding this weather disturbances, so lagi pong tumutok sa ating mga updates. At yan muna po ang latest. Ang next update natin regarding kay Bagyong Neneng po ay mamayang 5:00 po ng hapon. Salamat po, Engineer Estareja, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. Para naman sa mga latest updates sa ating major river basins at dam monitoring, patungkol pa rin sa Tropical Cyclone Neneng, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydrometeorology Division, Sir Richard Orendain. Thank you. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Dam update po tayo sa ating mga minomonitor natin dams and also the river basins. So as of 8 a.m., kung mapapansin natin sa ngayon, ang anggat is 186.41 and tumaas siya ng 1.55 meters
base doon sa kahapon na water level. And sa normal high water level, medyo malayo pa rin siya. So, compare natin yung 186.41 dito sa 210. So, kailangan pa rin ng at least 23.59 meters to reach normal high water level. Though, nag-record po tayo ng lowest elevation ng Angat Dam last July 25, which is 150.6, meaning malaki ang iningat ng Angat Dam sa kasalukuyan. While Ipo Dam, 101.6 elevation niya kaninang alas 8 and 0.71 yung iningat niya or 71 centimeter. And kaninang alas 9 ng umaga, nagbukas po ito. So, ibig sabihin, nagpakawala itong Ipo Dam. Though, medyo may kaliitan lang naman. And then, dadaan po ito ng Angat River, dadaan po ng Bustos Dam, padadaanin lang po yung tubig sa Bustos Dam, and then diretso po ng Manila Bay. Samantalang ang Lamesa Dam, 79.93, pero sa ngayon pong elevation, alas 11, nasa 80.00, ibig sabihin nasa critical. Itong Lamesa Dam, malapit na pong umapaw, which is 15 centimeter na lang po ang kulang para umabot po ng yung pag-apaw niya, which is 80.15. Samantala, yung cascading dam natin from Itugon, Benguet down to Pangasinan, for Ambuklao Dam is 741.44. Still, nakabukas pa rin isang gate, kalahating metro yung total opening niya, and total discharge is umaabot po siya ng 66 cubic meter per second. Samantala, ang Binga Dam, 574.71. Bagya siyang tumaas, 23 centimeter, pero nakabukas pa rin dalawang gates. 1 meter yung total opening, and total discharge niya is umaabot ng 132.26 cubic meter per second. Sasaluin po ito ni San Roque Dam. For now, San Roque Dam is 274.13. Kung patuloy yung pagpapakawala po ng Binga Dam, and tuloy-tuloy din yung mga pag-ulan within the watershed ng San Roque Dam, may possibility po ito by weekend. Posible pong magbukas itong San Roque Dam. For Pantabangan Dam, we have 188.31 kaninang alas 8 and bahagya siyang tumaas ng 61 centimeter. Medyo may kalayuan pa po ito sa normal high water level na 280. Magat Dam, 178.34, 7 centimeter lang po ang inangat niya and medyo malayo pa rin sa normal high water level na 190. And for Angat Dam, kailangan pa rin niya ng at least 760 millimeters of rainfall to reach normal high water level at 210. And for Magat Dam, kailangan niya ng at least 150 millimeters of rainfall to reach 190 meters. For Pantabangan Dam, kailangan na pa rin ng at least 1,950 millimeters of rainfall to reach normal high water level of 221 not 216. While San Roque Dam, kailangan niya pa rin ng at least 165 millimeters of rainfall para umabot po siya ng 280 na spilling level. So, ano ba ang nangyari? Ito yung hyatograph ng Angat Dam. Okay? Simula August 1 hanggang sa kasalukuyan. So, nag-start ang elevation natin noong August 1 is 155.41. And mayroon tayong bagyo, si Tropical Depression Luis, and then si Tropical Storm Maymay. So kung mapapansin natin, umaangat na yung water level ng Angat Dam. And after Tropical Storm Maymay, kung matatandaan natin, mayroong Super Typhoon Dolphin sa taas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy yung mga pag-ulan during that time and patuloy din yung pagtaas ng water level ng Angat Dam. And kung mapapansin natin, total average basin rainfall from August 1 to kahapon, August 18, is 737.3 millimeters of rainfall. Nag-increase po ang Angat Dam ng at least 29.45 meters. So malaki yung contribution ng mga pag-ulan na to doon sa water level natin dito sa Angat Dam. And sa ngayon, mayroon na rin siyang power generation dahil nga umabot na siya doon sa 160 and above
pwede siyang mag-generate ng tubig. Sorry. Bakit tayo? Now, for San Roque Dam, the same we have Tropical Depression Luis from August 1 to 3, and we have Tropical Storm Maymay from August 4 to 7. And still, mayroon tayong Super Typhoon Dolphin dun sa taas. Kaya medyo malalakas yung mga pagulan within the watershed ng Angat Dam after ng Tropical Storm Maymay. So makikita natin sobrang laki ng mga pag-ulan dito po sa San Roque watershed, which is halos umabot siya ng 150 millimeters sa isang araw lang. Iyon yung pinaka-maximum niya. And increase in elevation from August 1 to 18 is umabot siya ng 46.24 meters. Ito yung combination po ng effect nung release ng Binga Dam plus yung mga pag-ulan within the watershed na San Roque Dam. For Magat Dam, the same, we have Tropical Depression Luis from August 1 to 3 and Tropical Storm Maymay from August 4 to 7. So, kung mapapansin natin, may mga pag-ulan within the watershed. Halos ang nag-maximum siya ng umabot ng mga 43 millimeters of rainfall within the watershed. Kaya tuloy-tuloy yung pag-increase ng water level dito sa Magat Dam. Total increase niya is umabot po ng 16.54 meters. For Pantabangan Dam, the same. Total increase niya po is umabot po ng 11.48 meters. And total basin rainfall niya is umabot po ng 305.19 millimeters of rain. Now, dahil sa release po ng Ambuklaw and Binga Dam, yung tubig po is dadaloy po sa Agno River. So we have hydrological situationer for Agno River. Ito po yung hydrological situation, for Angat River dahil po sa release ng Ipo Dam. So, ito po yung mga affected area which is yung Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong, and Hagonoy. And then yung tubig po, diretso po ng Manila Bay. For now, one gate ang opening niya. 30 centimeter po yung total opening and total discharge niya is umaabot po ng 121.76 cubic meter per second. Samantalang hydrological situation for Agno River Basin dahil po sa release ng Ambuklaw and Binga Dam. For Ambuklaw, one gate, kalahating metro yung total opening niya. And barangay affected is Barangay Ambuklaw, nag-iisang barangay lang po yan. While Binga Dam, 2 gates. Dalawang barangay po yung apektado, which is Barangay Dalupirip and Barangay Tinungdan. We also have a general flood advisory. Still, we have flood warning within Bataan, Bulacan, Zambales, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, and Rizal. And then naka-flood alert po tayo dito po sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, and Romblon. And flood monitoring po tayo dito sa Bicol region, which is the Albay, Cam Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Masbate. We also have flood bulletin number 5 dito po sa Agno River Basin. Still, may mga lugar po na baha hanggang sa ngayon, pero yung iba po medyo nag-recede na. Kung mapapansin natin dito sa Barbara Station natin, ito po hindi nanggagaling doon sa Agno River, which is ito pong tubig na cause ng pagbaha dito po sa Santa Barbara Station natin. Ito po yung galing ng Baguio City. So yung mga pag-ulan within Baguio City dadaan po ng Buwid and Sinukalan Allied Rivers. So ito po yung mga lugar na
binabaha. Santa Barbara, Carlasiao, Dagupan City, and then portions of Binmali. Samantala, meron pa rin tayo sa Pasig, Marikina, Laguna de Bay River Basin. Still, precautionary measure tayo. Nag-first alarm kanina pero sa ngayon nawala yung mga pagulan within Pasig, Marikina River Basin kaya halos medyo bumaba ng konti yung elevation ng Marikina River. And kung mapapansin natin yung Upper Wawa. Simula August 1 po hanggang sa kasalukuyan, umaapaw po yung Upper Wawa Dam. So ito po yung elevation 135. So above ng 135 meters, yun na po yung pag-apaw niya. So kung mapapansin natin sa graph, hindi po siya nakatawid dito sa 135. Ibig sabihin, simula August 1 hanggang sa kasalukuyan po umaapaw yung Upper Wawa Dam. So yan muna ang latest at maraming salamat po. Salamat po, Sir Oranday, ng ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. At ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge muli ang presence ng key officials ng DOST Pag-asa na kasama natin ngayong araw, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, ang ating administrator, and represented by the Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II, with the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. We are also acknowledging the presence of the Chief of the Research and Development and Training Division, Mr. Michael S. Bala. Nais rin naming pasalamatan ng aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ang mga update mula sa DOST Pag-asa. Kasama natin ngayon dito sa Pag-asa Media Room from UNTV, MMDA, ABS-CBN, EuroTV News, DZRH, DZXL, Chronicle, Malaya Business Insight, Philippine Star, Daily Tribune, Manila Times, PTV, and DZBB. Maraming salamat po. So, we'll open the floor for the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Maaari na po tayong magsimula. Hello po, Mia Alonso po from UNTV. Sir, yung na-experience po natin na pag-ulan nung Monday na 5 hours lang po pero halos kalahati na po siya nung iniulan nung Ondoy, possible po ba for the next days or weeks maranasan po natin ulit yung ganong kalakas na pag-ulan po? Hello, magandang umaga. Maraming salamat sa tanong mo. So yung mga naranasan natin nung Monday, kung titingnan natin dito sa hourly rainfall record, nagkaroon talaga ng malalakas na pag-ulan ng 11 a.m., 1 p.m., tsaka 2 p.m. So, on the span of yung 3 hours lang talaga na yon, binagsak yung malalakas na pag-ulan. So, kung mauulit ba ito sa mga susunod na araw, kung pinakita kanina ng ating forecaster na si Benny, na unti-unti magle-lessen na. Pero, ang concentration umaangat na dito sa part ng Northern Luzon. Kung mababalikan natin yung track, yung track ng bagyong si Neneng, Tropical Depression Neneng, kung makikita natin. Yan. Kung makikita natin ngayon hanggang bukas ngayon hanggang mamayang gabi, medyo may kabilisan yung kanyang track. Tapos nagbabagal siya. So ang tendency kapag nagbabagal ang bagyo, mas na-enhance niya. Kaya nga yung concentration nagsishift from dito sa atin hanggang papunta na dito sa may Ilocos Region part. So, tuloy-tuloy pa rin yan, pero nag-iiba lang ng location. Sir, dito po sa Luzon, nakakaranas po tayo ng ulan at saka po mga pagbaha. Kung pwede lang po natin i-explain, bakit po sa Mindanao, matindi po or mataas po yung heat index naman po doon, while dito sa Luzon, matindi naman po yung ulan natin? Well, sa ngayon, kung makikita natin yung southwest monsoon, nako-concentrate dito sa nahahatak ng bagyong, ng dalawang bagyo, yung si Luis, Maymay at itong si Neneng.
hindi na apektuhan ng habagat itong part ng Mindanao area. So kaya medyo may kainitan sila ngayon. Pero pansin natin yung pinapakita ng forecaster natin kanina, yung bagyong nasa labas pa ng PAR, pagpasok niyan, ang maaring unang maapektuhan naman, yung nasa eastern section ng ating bansa, kasama na yung eastern part ng Mindanao at ng Visayas. Yun naman ang unang maulanan kapag pumasok naman ang bagyong ito. So, ayun po. Thank you May very dag- much po. Si Benny. Bali, karagdagan lang din po dun sa sagot nila, no? Ni Sir June. Bali, in the past few weeks, bali ang dumadaan po na hangin dito sa may parting Mindanao ay yung parang cross-equatorial na hangin or yung hangin po galing dito sa may equator. Kaya po, ang orientation ng habagat natin, dahil nandito yung mga weather systems natin, yung mga LPA, yung mga bagyo, ang tendency ng direction ng habagat talaga ay across dito sa may Luzon at saka Western Visayas. So pagdating dito sa Mindanao, talagang relatively cloudless at saka po kapag walang masyadong ulap at mga pag-ulan, magiging mainit talaga. Thank you very much po. Other questions pa po? Yes, sir. Alan Gatos po from GMA DCWB. Simula po ho bukas, medyo makakaranas na ho ba tayo ng mahupa-hupa na mga pag-ulan kumpara nung weekend hanggang kaninang madaling araw o kaninang umaga pala? Hindi na ho ba ganon yung mararanasan ho natin mga pag-ulan? Thank you, Sir Alan. Bali, kung pagbabasehan po natin ay yung ating weather advisory o yung 24-hour rainfall forecast. So yung crucial pa rin po yung the next 24 hours po natin, may mga tsansa pa rin ng pabugso-bugsong malakas na ulan, lalo na po mamayang hapon hanggang bukas ng madaling araw. And then pagsapit po naman, bukas ng tanghali onwards, ito nga yung time kung saan unti-unti nang lumalayo pa itong si Bagyong Neneng at maaring ang humina pagsapit po ng hapon or gabi. Kaya after that, maaaring magkaroon na ng improved weather conditions. Pag sinabi nating improve, mostly cloudy skies, pero may chance pa rin po ng mga light to moderate rains in general. So halos hindi na po siya katulad nitong mga nagdaang pag-ulan po natin. So, ibig sabihin hanggang weekend po, makakaranas ho tayo ng kahit papaano ay hindi na ho kasi lalakas ng mga pag-ulan na naranasan natin for the past few days. Kung ang basehan po natin ay yung mga pag-ulan nga simula nung Lunes, mukhang hindi naman po. Ang nakikita natin Thursday, Friday, and Saturday, generally cloudy skies, pero may chance lamang po ng paminsan-minsan na lamang na mga pag-ulan na hindi naman po malalakas talaga. Pero may habagat pa rin po na nag-exist dito sa western section ng Luzon. Okay, thank you. Thank you very much po. May iba pa po tayong katanungan sa mga kasamahan natin dito. Sige, balik tayo po sa ano. So, malaking influence dun sa pagkakaroon pa rin natin ng southwest monsoon na possibly hanggang sa katapusan nga po ng Agosto ay yung presence pa rin po ng mga weather disturbances na ating minomonitor. So sa ngayon, isa sa mga nag-i-steer or nagdidirekta ng habagat sa ating bansa ay itong si Tropical Depression Neneng. Pero eventually po, no, ito'y paakyat naman na at patuloy na ihina yung ating habagat pagsapit po ng hanggang sa weekend. Then by early next week, ito naman po yung posibleng mag-steer or yung magdirekta ng southwest monsoon na sabi nga ni Sir June, para magsisimulang magpaulan dito sa may eastern section ng Visayas and Mindanao, yung kanyang outer rain bands o yung buntot. But at the same time, meron ding possible na southwest monsoon dito sa may parting western Visayas at saka sa may Zamboanga Peninsula hanggang sa pag-akyat niya dito sa may parting northeastern corner ng PAR by middle to late next week. So nandito na muli sa malaking bahagi ng Luzon yung ating southwest monsoon. So that's ultimately hanggang sa katapusan na po ng Agosto. Idagdag ko lang, Benny, since nasa habagat season tayo, climatologically speaking, ang habagat season actually last until first to second week ng October. So even September, inaasahan pa rin naman po natin na meron po tayong habagat. So yung southwest monsoon will still be there. Although napansin din natin, idagdag ko lang din kanina doon sa katanungan doon sa Mindanao. Sa Mindanao po, actually base doon sa assessment natin right now, bukod doon sa mainit yung conditions sa kanila, ay way below normal na po yung rainfall conditions doon.
And ina-expect naman po natin yun with the El Nino condition which is currently ongoing. Ang progression po kasi ng drier conditions, no, when there's an El Nino, nagsisimula po siya sa south and then progressing northward. So by September, may ina-expect tayo, although nandun pa rin po yung habagat, Sir Ariel, pero lesser rainfall na po yung base doon sa climate outlook natin, ang inaasahan natin na dala-dala ng habagat by September. And then October, roughly may mga drier conditions po tayong inaasahan din. Thank you very much po. May iba pa pong questions? Hello po, sorry. Nung naglabas po ang pag-asa ng bago yung pagpasok ng El Nino, no, I think yung advisory ba na una? Parang alert muna. Nasabi po na may potential na mas maulan na habagat season kapag pumasok na yung El Nino. And sinabi rin ulit yun ng pag-asa, March, April, May, sunod-sunod hanggang sa nagkaroon na ng El Nino. Sinabi nga na yung tag-ulan ngayong taon ay magiging mas maulan sa normal dahil sa epekto ng El Nino. And yet it seems po na parang the government at yung publiko ay gulat na sobrang dami ng pag-ulan. So, ano po ang masasabi ng pag-asa? To think nga po na lumalabas sa social media yung mga naunang post ninyo na sinabi nga na magiging maulan and yet parang nagugulat pa rin yung publiko sa dami ng ulang natanggap natin ngayon. Well, tama po kayo, Sir Ariel. When we issued yung El Nino advisory, yun po yung nag-start na yung El Nino and nag-onset na siya. Ang atin pong information na pinarating sa ating mga kababayan ay we are expecting an above normal rainfall condition, particularly sa western section ng Luzon. And that's what we really observe. No? Kaya lang, siguro, konting lang din, noong July kasi, last month, kasama rin actually yon sa forecast natin na roughly above normal rainfall condition tayo dun sa western section. Pero what happened was the opposite, no? Actually near normal to some areas with below normal rainfall. So yun siguro yung maaring nag-drive doon sa maaring hindi in-expect ng iba. Pero again, i-emphasize po namin na ang information po, particularly yung August na above normal rainfall condition dito sa western section ng Luzon ay pinarating din po natin. And even meron po tayong mga information na binibigay din, yung subseasonal rainfall forecast. Kasi kung titingnan lang kasi natin ng isang buong buwan, baka hindi maging enough yung information. Kaya meron po tayong information na binibigay na bukod po dun sa weather updates, meron din po tayong subseasonal information, no? Na at least weekly may updates po at least yung climate outlook po natin. And finally po, nabanggit nyo na by September mag-start na yung rainfall reduction or unti-unting bawas sa ulan na epekto ng papalakas na El Nino. Ngayon po, sobra-sobra yung pag-ulan. Paano nyo po i-describe yung magiging kabawasan ng ulan sa Pilipinas, lalo sa western part ng ating bansa, and sa Luzon, no? From last quarter ng taon hanggang sa maitawid or matapos yung El Nino by June 2027? Well, tama po kayo. Start ng next month, inaasahan na natin yung below normal rainfall condition. And then October, some areas will actually experience way below normal rainfall conditions na patawid na po ng next year. Yun na po yung impacts ng ongoing na El Nino. So currently, nagpapasalamat tayo. Actually, may positive impacts din naman itong mga nagdaang bagyo at saka yung enhanced habagat dahil kahit papaano napupunan na po. Ito yung time kasi na magre-replenish yung ating mga dams. And right now, base po doon sa information na pinarating ng ating kasamang hydrologist, at least na-reach na niya yung normal yung rule curve, no, nung elevation at least ng Angat Dam. Na dahil malaki po ang tulong sa atin ang Angat Dam, particularly sa domestic consumption natin ng tubig, particularly dito sa Metro Manila. And hopefully po ay patuloy pa itong tumaas habang may mga bagyo pang dumaraan. And hopefully maging enough din po eventually by kung kailan na natin siya kailangan, last quarter of this year up to first quarter next year. If I may add lang siguro. So ang parang tinatanong ni Sir Ariel kanina, paano na yung tubig towards the end at saka first quarter of the year, tama ba? So dahil nga may El Nino tayo, so hihina eventually. Kung panahon na ng northeast monsoon, hihina yon. So, ang pwedeng magpaulan na lang yan,
ang nakikita natin, yung mga TC-associated rainfall. So ang tendency kasi, mas magko-crossing na. So yun yung makakaragdag na lang sa mga pagulan dito sa mga minomonitor natin ng mga dam. So kahit pa paano, humina man ang habagat, meron pa rin mga TC-associated rainfall na aasahan natin. Maganda epekto pero hindi naman natin pinapanalangin na mag-landfall yung mga bagyo na to. So, thank you. Maraming salamat po. Any questions pa po? Meron po tayong mga katanungan from our social media platforms. From YouTube, posible po ba na maging tropical storm o mas malakas pa ang bagyong Neneng? So base po sa ating latest track, hindi natin nirule out. Nalalakas pa ito ng bahagya within 24 hours into a tropical storm. However, may chance din po kasi na dahil unfavorable na yung weather, yung ating mga conditions. For example, mataas yung vertical wind shear dito sa may area ng bagyong Neneng. So nahihirapan siyang mag-develop pa or lumakas pa bilang isang tropical storm. No? So maaring tropical depression po pa rin siya throughout its passage within 24 hours sa North Philippine Sea. Thank you very much po. Another question po from Facebook. Patuloy po bang magiging maulan sa Aurora at Nueva Ecija dahil sa habagat? Sino po ang pwedeng makasagot? Yes, Sir Ben. For Aurora and Nueva Ecija, I think more on Nueva Ecija, we're expecting pa rin na merong occasional po na malalakas pa rin na mga pag-ulan within 24 hours. Then starting po tomorrow, generally mga light to moderate rains na lang. And for Aurora, actually generally mas makakonti yung mga ulan na mararamdaman doon. So within the next 1 to 2 days, possible pa rin po yung mga light to moderate rains and mga thunderstorms sa hapon. Thank you very much po. May iba pa po ba tayong question sa mga kasamahan po natin? May last question pa po from YouTube. I think this one needs reiteration. May mga malalakas na pag-ulan pa po ba or improving weather na po ba sa Metro Manila by September? Sino po ang pwedeng sumagot? Yes po. Well, even until September, dahil ongoing pa rin naman ang habagat, we are still expecting na may mga pag-ulan tayong mararanasan. Climatologically speaking nga lang po, ang sinasabi natin ay way below normal, kasi climatologically naman po talaga ang western section ng Luzon ay mataas ang pag-ulan, particularly sa buwan ng June, July, August, September. So yung September po ay kasama yon doon. Ibig sabihin, mataas pa rin ang amount ng ulan, subalit may reduction. So inaasahan pa rin natin na may mga pag-ulan po tayong mararanasan sa buwan ng September. In short po. Thank you po, Dr. Villafuerte. Any other questions po sa mga kasamahan natin sa media room? And sorry, idagdag ko lang din pala, base sa ating climate outlook, meron tayong inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo sa buwan ng September. So, hindi pa rin natin inaalis na makakaranas pa rin talaga ng mga pag-ulan, although may reduction nga lang po as compared to its normal na amount ng ulan na nare-receive during that month. Thank you very much po, Dr. Villafuerte. Other questions po? Yan. So I think lahat ng ating concerns ay na-cover na. Kung may katanungan pa po na hindi nabasa sa ating live stream, susubukan po ng ating social media team na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section perhaps later after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page, DOST Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report. And you can also download the Panahon app on your web and mobile phones and turn on its notification para sa real-time weather updates. And with that, we pass it on to the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer June Paat, to close our press conference. Maraming salamat, Joanna. So magandang umaga po, magandang tanghali po sa ating lahat. It's unfortunate na for almost 3 weeks now, many of our countrymen are suffering the ill effects from this weather situation brought about by the southwest monsoon or habagat
induced by some tropical cyclones. Ngunit kung titignan po natin on the lighter side, ay meron pong kinaganda itong pagdaan itong mga pag-ulan, itong mga nakarang araw. As discussed kanina by our hydrologists, for one, ay yung Angat Dam na nababanggit kanina pa, from a record low from this latter part ng July, nag-record low po siya. At as of this morning ay nakabawi na ng more than 30 meters. So napakalaking bagay po yun. So gawin na natin po yun as puhunan para sa ating next months para hindi tayo umabot sa point na may magkaroon ng kakulangan sa tubig. So patuloy po kaming magbibigay ng mga ganitong impormasyon at mga warnings sa ating mga kababayan. And sa inyong mga members ng media, muli nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtulong sa amin, pagsuporta sa amin sa aming advocacy na ito. Maraming pong salamat. Salamat po, Engineer Paat. And thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster and DOST Pag-asa officials and personnel, ang ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who joined us online na patuloy na nakaantabay sa mga updates mula sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference. And on behalf of our Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando and the whole DOST Pag-asa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.